Hi, welcome back to my channel. Sorry to disappoint everyone, this is a new story. I will not continue to upload now hiring mommy. I think someone is reporting my videos, kaya laging napapansin ni YouTube. If you want to continue reading it, just check the link in my description. Or kung hindi na po kayo makapaghintay ng upload ko sa page, you can also read it in my Wattpad. My Wattpad username is Jingjing Maldita. It's free and completed. I hope you understand. Just enjoy this new story, The Playboy's Karma. God bless everyone. Enjoy! If you feel uneasy to my voice, you can turn off the sound. Akala ko kapag binigay ko lahat, magbabago na siya. Akala ko kapag inalagaan at minahal ko siya, ay ganoon din ang isusukli niya. Akala ko kapag pinahalagahan at pinakita kong importante siya, ay yayakapin at mamahalin din niya ako. Sa simula pa lang, alam kong playboy na siya, ngunit sumugal pa rin ako. Dahil nga akala ko ay magbabago siya. Pagkatapos kong ibigay lahat-lahat, ay kulang pa pala. Dahil nagawa pa rin niyang tumingin at tumikim ng iba. This is my fault. Dahil sumugal ako sa lalaking alam kong sa una pa lang ay babaero na. Kaya ngayon, ako ang nasasaktan at lumuluha. I will do everything para makalimutan siya kahit pa umiwas pa ako sa kanya habang buhay. Maayos na sana ang lahat, tahimik na sana ang buhay ko. Kung hindi lang ako inutusan ng boss kong baliw na bantayan ang babaeng mahal na mahal niya. Hindi ko alam kung naloloko na rin ang tadhana. Dahil pagkatapos ng 9 na taon na pag-move on, ay nakita ko ulit ang lalaking sumugat sa puso ko. At ang masaklap, kapatid pa siya ng iniibig ng boss ko. Makakaiwas pa ba ako? Lalo pa at lagi kong nakikita ang pilyong ngiti nito. At naalala ang mga may init naming mga sandali noon. Ano na bang mangyayari sa buhay ko? Ano ba yan? Late na naman ako. Naiiling na sabi ko habang naglalakad papasok ng university na pinapasukan ko. First year pa lang ako sa kursong BSBA. Buti na lang at nakapasok akong scholar dito dahil hindi naman ako kayang pag-aralin ng nanay ko. Nag-iisang anak lang ako at hindi alam kung sino ang aking tatay dahil isang bayarang babae si nanay dati. Pero na nabuntis siya sa akin ay huminto na ito sa ganoong trabaho at naging tindera ng isda sa palengke. Yun ang kinabubuhay namin. Ako naman ay nagsa-sideline sa isang grocery store kapag wala akong pasok. Masaya naman ako kahit hirap kami sa buhay dahil hindi naman ako materialistic na tao. Gusto ko lang matapos sa pag-aaral para mabigyan ng magandang buhay ang aking nanay. Medyo may edad na kasi siya at nahihirapan na sa pagtitinda. Ayaw naman niyang huminto ako sa pag-aaral para sana makapagtrabaho na lang. Mabilis akong naglakad papunta sa business ad building. Nag-shortcut na lang ako sa parking lot at dadaan na lang ako sa hindi kataasan na bakod para mas mabilis. Naka-pants, t-shirt at rubber shoes naman ako kaya easy lang ang pag-akyat ko.
Sumiksik ako sa isang sasakyan. Napangiti ako nang walang kahirap-hirap ako nakalusot sa mga iyon. Aakyat na sana ako sa hanggang bewang na pader na mapansin kong gumagalaw ang isang sasakyan sa hindi kalayuan. Anong nangyayari ron? Takang tanong ko sa sarili ko. At dahil dakilang tsismosa ako, nilapitan ko yun. May narinig pa akong bahagyang umuungol. Tinted kasi ang bintana kaya hindi ko makita ang loob. At dahil nga dakilang tsismosa ako, ay inilapit ko ang mukha ko sa bintana. At ganoon na lang ang gulat ko na makita may nagtatalik sa loob ng sasakyan. Mabilis pa akong napaatras at umalis sa lugar na yun. Grabe naman, katanghali ang tapat. Wala bang pang hotel ang mga yun at doon pa nila naisipang gumawa ng milagro? Naiiling na bulong ko sa sarili bago umakyat sa pader. Napakahalay nila, grabe. Hindi ba nila naisip na baka may makakita sa kanila? Marahas na ipinilig ko ang ulo ko para makalimutan ang nakita ko. Ilang saglit lang ay nakarating ako sa classroom namin. Nakahinga ako ng maluwang na wala pa ang prof namin. Genevieve, late ka na naman. Puna ni Fritz sa akin nang umupo ako sa tabi nila ng kapatid nitong si Franz. Fritz and Franz Jimenez, mga kaibigan ko mula high school. Sila ang tumulong sa akin para makapag-apply ng scholarship dito sa university. Hinatid ko pa kasi si nanay sa palengke. Sagot ko bago inilabas ang libro sa subject na to. Daanan natin siya mamaya, total maaga naman tayo matatapos. Nakangiting suggestion naman ni Fritz. Lagi kasi silang sumasama sa akin sa palengke para tulungan si nanay magtinda kapag maaga kami natatapos. Sus, baka magpalibre ka na naman ng buko Diyos ha? Natatawang biro ko sa kanya. Tumawa naman si Franz. Oo, makapal ang mukha niyan. Siya itong mapera, siya pa ang nagpapalibre. Panunukso pa niya sa kapatid. Hoy, ipapaalala ko lang sa inyo na si Nanay Gina ang nagkusang ilibre tayo noon. Mas nakakahiya kayong tumanggi kapag ganoon. Pagtatanggol pa nito sa sarili. Defensive mo. Tatawa-tawang sabi ko sa kanya na ikinasimangot niya. Ang pikon talaga ng isang ito. Natigil kami sa pagkukwentuhan nang biglang pumasok ang prof namin sa isang subject kasama ang isang gwapong lalaki. Teka, bakit familiar ang lalaking ito? Nakita ko na ba siya dati? Ang gwapo! Kinikilig pang bulong sa akin ni Franz at hinawakan pa ang isang braso ko. Mas gwapo ako riyan, kontra naman ng kapatid nito. Gwapo naman talaga si Fritz, ngunit ang lalaki sa harapan namin ay iba ang dating. Tila mamamagnet ka kapag tumingin ka sa mga mata nitong tila kumikislap. Nakangiti rin ito at nakalabas ang mapuputi nitong mga ngipin. Matangkad din ito at medyo maganda ang pangangatawan. Pasimple pa akong napahawak sa tapat ng puso ko na magtama ang mga mata namin. Hala, bakit biglang bumilis ang tibok ng puso ko? Good morning class. Before we start, I would like to introduce you your new classmate in this subject, Mr. Jolly Villanueva. He will join you for now on. Pagpapakilala ng masungit naming prof sa kasama niya. Hi everyone, nice to meet you. Nakangiting pakilala naman noong Jolly at iginala pa ang paningin. Nakita ko pa kung paano kiligin ang mga kaklase kong mga babae at Becky dahil sa taglay na kakisigan nito. Mabilis pa akong umiwas ng tingin na magtama na naman ang paningin namin. Hala!
Ano bang nangyayari sa akin? Ngayon lang ako kinabahan ng ganito dahil sa isang lalaki. Please sit down, Mr. Villanueva, and we will start our class now. Seryosong utos pa ni Prof. Garcia bago nito kinuha ang libro niya. Thank you po, Mrs. Garcia. Nakangiting pasalamat pa ni Jolly bago naglakad papunta sa mga upuan. Pigil-pigil ko ang hininga ko habang naglalakad dito palapit sa pwesto namin. May bakante kasing upuan sa tabi ko. Bakit ba ako kinakabahan ng ganito? Relax ka lang, Jean, at lalaki lang yan. Hi, okay lang ba na maupo rito? Nakangiting tanong pa niya sa akin. Lalong nagwala ang puso ko dahil sa lapit nito. Tumango lang ako bago tumingin sa board kung saan nagsusulat ang prof namin. Salamat, dinig kong sabi nito at umupo na sa upuan sa tabi ko. Ang gwapo niya talaga. Kinikilig na bulong ng katabi kong si Franz. Hindi ko nalang pinansin ito dahil sa sobrang kabang nararamdaman ko. Bakit kasi sa akin pa tumabi ang lalaking ito? May bakanting upuan naman sa kabilang side. Sumulat na lang ako para mawala ang atensyon ko sa kanya. Iniiwasan ko ring mapatingin sa kanya dahil sa mabangong amoy nito. Baka kasi hindi ko mapigilan ang sarili ko at masinghot ko siya. 2 oras ang klase namin dito, kaya 2 oras din akong hindi lumilingon sa kaliwang bahagi ko. Feeling ko nga magkaka-stiff neck na ako. Nakahinga ako ng maluwang na matapos na ang klase. Akmang itatago ko na ang notes ko na marinig kong magsalita ang katabi kong si Jolly. Ano, pwede ba akong makahiram ng notes mo? Dinig kong tanong niya. Liningon ko naman siya para masiguradong ako nga ang kinakausap niya. At hayun na naman ang abnormal na tibok ng puso ko na makita ko ang nakangiti nitong mukha. Ayos lang ba? Pasensya na kung feeling close ako. I just need to catch up in this subject dahil 1 linggo rin akong hindi pumapasok dito. Kakamot-kamot na explain niya. 1 linggo pa lang na magsimula ang klase. Hindi ka pumasok ng 1 linggo? Hindi napigil ang tanong ko sa kanya. Sa subject lang na to, ang sungit kasi ng prof natin, nakangiting sagot niya. Mabilis kong kinuha ang notes ko dahil baka atakihin na ako sa puso kapag patuloy ko pang kinausap ang isang ito. Heto okay lang kahit bukas mo na maisoli. Sabay abot ko ng isang katleya note ko. Nakangiting tinanggap naman niya yun at hindi ko alam kung sinadya ba niya masagi ng bahagya ang kamay ko o aksidente lang. Ang hindi ko ma-explain ay kung bakit tila may kuryenteng dumaloy sa katawan ko sa mabilis na pagdikit ng mga balat namin. Salamat, promise isusoli ko rin sa'yo to. Nakangiti pa ring sagot niya. Tinanguan ko lang siya bago ipinasok sa bag ko ang mga gamit ko. Tara na, Jean, at baka malate pa tayo sa next subject. Dinig kong aya pa ni Fritz sa akin na nakatayo na pala at nasa pinto kasama ang nakangiting si Franz. Mabilis naman akong tumayo. Hindi na ako nag-abalang lingunin pa si Jolly dahil narinig kong nilapitan na siya ni Erica, ang pinakamagandang babae sa class namin. Hindi ko alam kung bakit ba tila nainis ako na marinig kong tumatawa si Jolly dahil sa sinabi ni Erica. Magsama sila. Total pareho naman silang maganda at gwapo. Bulong ko sa sarili ko, ngunit bakit tila naaasar naman ako sa naisip kong yun. Naku, magpo-focus na nga lang ako sa pag-aaral at baka mawalan pa ako ng scholarship.
Nandito ako sa may ilalim ng puno ng akasya kung saan may mga upuan at lamesa na gawa sa bato kung saan pwedeng tumambay ang mga students. Hinihintay ko ang magkapatid na sina Franz at Fritz na bumili ng pagkain nila sa kantin. Ako kasi ay nagbabaon na para hindi na nagagastos pa. Sobrang mahal naman kasi ng mga pagkain dito sa university. Akala mo naman masasarap. Inilabas ko naman ang baunan ko habang hinihintay ang magkapatid na dumating. Binuksan ko naman yun at nakita kong kulubot na ang dalawang maliit na hotdog na ulam ko. Nagkipit balikat na lang ako bago kinuha ang tig-tres na ketchup sa may bulsa ng bag ko. Ang tagal naman ng dalawang yun, nagugutom na ako. Kausap ko pa sa sarili ko habang inilalagay ang ketchup sa may gilid ng baunan ko. After siguro ng 2 minuto ay dumating na sila. Sa wakas, Diyos me, bakit ba ang tagal nyo? Nagugutom na ako. Reklamo ko sa kanila na makaupo na pareho sa may tapat ko. Ang dami kasing tao sa kantin, nagkamaliit daw kasing sunog sa kantin ng medical department. Kaya dito rin sila bumili ng mga pagkain. Pag-i-explain naman ni Fritz habang inilalabas sa plastic ang binili nitong pagkain na nakalagay sa styro. Ganoon din ang ginawa ni Franz. Menudo at sipo egg ang mga ulam na binili nila. Hindi na ako nagulat nang iabot nila sa akin ng tig-isang plastic na mga ulam nila. Lagi kasi nila akong binibilhan ng ulam every lunch. Kahit pa nga umaayaw ako, ay hindi sila nakikinig. Binuksan ko naman ang mga ulam at isinalin sa dala nilang extra styro plate. Tumawag pala si Levi, nag-aayang gumala mamaya. Wika ni Fritz na kumakain na kami. Levi Grayson, isa pa sa high school friend namin. Sa isang exclusive na all-boys school ito nag-aaral. Sobrang yaman ng pamilya nila dahil sila ang may-ari ng sikat na brand ng sasakyan sa buong mundo. Pas, alam niyo namang tinutulungan ko pa si nanay magtinda, agad na tanggi ko. Alam namin yun, kaya ang sabi niya ipapaubos daw muna natin yung mga tinda ni nanay mo, tapos hihahatid natin siya sa inyo bago tayo gumala. Nakangiting sagot naman ni Franz. Ngumiti naman ako. Ang swerte ko talaga sa kanila. Ayaw na ayaw kasi nila na naiiwanan ako kapag may lakad ang barkada. Lagi silang gumagawa ng paraan para lang makasama ako. Sige, pero huwag tayo masyado magpagabi ha, nakangiting sagot ko. Oo naman, at saka hihahatid ka naman namin pa uwi, nakangiting sagot ni Fritz. Uy, si Jolly, ang gwapo niya. Hindi ko napigilang tignan ang sinasabi ng mga babaeng nasa malapit sa amin. Hindi ko alam kung bakit na-disappoint ako sa nakikita. Nakaakbay ito kay Erica habang naglalakad sila. They look happy na tila walang ibang tao sa paligid nila. Bakit ba ako tila nasasaktan? Naku, ekis na sa akin yung si Jolly. Biglang sabi naman ni Franz kaya napabaling ako sa kanya. I heard na super playboy daw yan. Tinitikman lang niya ang mga babae tapos basta na lang iniiwanan. And I think totoo yun. Dahil tignan mo nga, kanina lang niya nakilala si Erica tapos ngayon ganyan na sila ka-close. Mahabang paliwanag pa niya. Tinignan ko naman ulit sina Jolly at Erica na nakaupo na ngayon sa isang sulok at naghahalikan. Mabilis pa akong nag-iwas ng tingin at ibinaling na lang ang atensyon ko sa pagkain. Bigla ko tuloy na alala yung nakita ko kanina sa loob ng sasakyan. Kung sino man ang dalawang yun na gumagawa ng milagro sa kainitan ng araw ay maging jelly sana ang buong katawan.
Ang mga ganyang lalaki hindi dapat sineseryoso. Alam ko parang ka-level nila Levi ang pamilya niyan. Dahil may mga hotels at shipping companies sila. Tapos may mga isla pa na pagmamay-ari ng mga uncle nila, kaya wala yang pakialam kahit ilang babae pa ang mabuntis niya. Wika naman ni Fritz. Nakagat ko naman ang ibabang labi ko. Sobrang layo pala ng agwat namin. Hindi lang sa pisikal, kundi sa estado ng buhay. Teka, bakit ba ako nalungkot sa nalaman? Pagdating ng alas 5 ng hapon, ay uwian na namin. Nakita pa namin ang mamahaling sasakyan ni Levi na nakaparada sa labas ng university. Hoy, Gara, bago na naman ang sasakyan mo. Nakangiting bati ko rito nang ibaba ang bintana ng sasakyan niya. Sana all, nakangiting singit naman ni Franz. Tara na Franz, dyan mo na lang pasakayin si Jean para hindi naman magmukhang kawawa yang si Levi. Biro pa ni Fritz bago nakipag-fist bump kay Levi na tatawa-tawa lang. Sige, magkita na lang tayo sa palengke. Mag-ingat ka sa pagmamaneho, Levi ha. Sasakalin talaga kita kapag may nangyari riyan kay Genevieve. Babala pa ni Franz. Oo na, para namang ipapahamak ko ang sapsap na to. Pabirong sagot pa ni Levi. Saksakin kaya kita ng lapis sa mata, tukmol. Pairap na sabi ko sa kanya. Tumawa lang ang mga ito bago umalis sina Franz at Fritz na pumunta sa sasakyan. Binuksan naman ni Levi ang pintuan sa passenger seat na hindi na nag-abala pang bumaba. Ang tamad mo talaga no, ni hindi ka na bumaba? Naiiling na sabi ko sa kanya bago sumakay sa sasakyan nito. Natigilan pa ako nang bago ko pa maisara ang pinto ay dumaan si Jolly at nagtama ang mga mata namin. This time, seryoso ang mga yun. Nasundan ko pa siya ng tingin. Wala ba siya sa mood? Tanong ko pa sa isipan ko. Hoy Jean, isara mo na yan. Sino bang tinitignan mo riyan? Yung crush mo? Dinig kong sabi pa ni Levi. Padabog ko namang isinara ang pinto ng sasakyan niya. Manahimik ka nga, alam mo namang wala akong crush. Irap na sagot ko. Oo nga pala, bato pala yung puso mo para sa mga lalaki. Baka naman babae rin ang type mo. Biro pa niya bago pinaandar ang sasakyan. Hindi ako tomboy, magmaneho ka na nga lang. At baka hindi na magkamayaw sa pagtitinda si nanay. Simangot na utos ko sa kanya na sumunod naman. Ganitong oras kasi maraming bumibili kay nanay. Tinutulungan ko siya dahil may mga customers pa kasing nagpapalinis na ng mga isda. Isang beses ko pang nilingon ang tinahak na daan ni Jolly, ngunit hindi ko na siya nakita. Bakit kaya tila wala ito sa mood? Hi to Kim Stone. Thanks for reading.